Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Henesis 18:17-21. At sinabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Yamang si Abraham ay magiging isang dakila at makapangyarihang bansa, at ang lahat ng bansa sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan niya? Hindi, sapagkat siya ay aking pinili upang kanyang tagubilinan ang kanyang mga anak at sambahayan pagkamatay niya, na maingatan ang daan ng Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng kabanalan at kahatulan, upang maibigay ng Panginoon kay Abraham ang ipinangako niya sa kanya. Sinabi ng Panginoon, ang sigaw laban sa Sodoma at Gomora ay malakas, at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. At bababa ako ngayon at titingnan ko kung ginawa nga nila ang ayon sa sigaw na dumating sa akin, at kung hindi ay aking malalaman. Ipinahahayag ng Diyos ang kanyang kalooban. Sinabi ng Panginoong Hesus na hingin natin sa Diyos na masunod natin ang kanyang kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit. Hindi natin masusunod ang kalooban ng Diyos kung hindi natin ito alam. Ipinaalam sa atin ng Diyos ang kanyang kalooban sa kanyang salita. Ang sinabi ng Diyos ay mahihingi natin sa kanya sa panalangin. Sinabi ng Diyos kay Abraham na lilipulin niya ang Sodoma at Gomora dahil sa malaki nilang kasalanan. Tinanong ni Abraham kung lilipulin niya ang bayan kasama ang mga banal. Sinagot siya ng Diyos na kung may 50 o 45 o 40 o 30 o 20 o 10 na banal na naroon, ay hindi niya lilipulin ang bayan. Kahit nilipol ng Diyos ang bayan, si Lot ang kanyang mga anak ay hindi niya nilipol. Awit 138, 1-4. Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Panginoon, ng aking buong puso. Sa harapan ng mga Diyos ay aawit ako ng mga papuri sa iyo. Ako'y yuyukod paharap sa iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong tapat na pag-ibig at katapatan, sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Nang araw na ako'y tumawag, ay sinagot mo ako, iyong pinatapang ako ng kalakasan sa aking kaluluwa. Lahat ng mga hari sa lupa ay magpupuri sa iyo, O Panginoon, sapagkat kanilang narinig ang mga salita ng iyong bibig. Dahil sa salita ng Diyos, ipinakikilala sa atin ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang pangalan. Ipinahayag niya sa atin ang kanyang kalooban sa kanyang salita. Nasa pangalan at salita ng Diyos ang kanyang iniisip, nadarama at kalooban. Dahil ipinakilala niya ang kanyang sarili na tapat sa pag-ibig at hindi nagmamaliw sa katapatan, siya ay ating pinupuri at pinasasalamatan. Ibinigay ng Ama ang kanyang anak na namatay para sa ating kasalanan at muli niyang binuhay. Sa pamamagitan niya ay maghandog tayong patuloy ng alay ng pagpupuri sa Diyos sa makatuwid ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Kolosas 2:6-10. Kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya, at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo, na sumasagana sa pasasalamat. Kayo'y mag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang pandaraya, ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Sapagkat sa Kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa katawan,
At kayo'y napuspos sa Kanya na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Si Jesus ang namamagitan para sa atin. Ipinaalam sa atin ng Diyos kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito. Si Kristo ay nasa atin at siya ang ating pag-asa sa kaluwalhatian. Siya na pinananahanan ng buong kapuspusan ng Diyos, na namatay at muling binuhay, ay nasa kanan ng Diyos at nananalangin para sa atin. Hawak niya ang pagiging pari magpakailanman. Siya ay may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Lucas 11:9-13. Sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakakita, tumukto kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakakatagpo, at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Mayroon ba sa inyong isang ama na kung humingi ang kanyang anak ng isda ay ahas ang ibibigay sa halip na isda? O kung siya'y humingi ng itlog, bibigyan kaya niya ng alakdan? Kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? Manalangin. Tiniyak ng Panginoong Hesus na diringgin ng Diyos ang ating panalangin. Mahihingi natin sa Ama ang mga mabubuting kaloob. Ibibigay sa atin ng Ama ang Espiritu Santo kung siya ay ating hihingin. Ang susi ay pananampalataya. Sinabi ng Panginoong Hesus, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Manalangin walang patid. Magalak tayong lagi sa Panginoon. Huwag tayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam natin ang ating mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng ating mga puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ipagpapatawad ng aming kasalanan
bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.